Mga kapatid, malamang nabalitaan nyo na yung nangyaring napakalakas na lindol, mga tol, na tumama dito sa Russia na nagdulot, mga tol, ng tsunami sa iba't ibang panig ng ating daigdig, mga tol. Napakalakas nito, 8.8. Kung mapapansin ninyo, no, bukod doon sa mga kaguluhan, mga gera na nangyayari ngayon sa ating panahon, nangyayari din yung mga ganitong hindi pangkaraniwang lindol. Diba? Ito yung mga nakalagay sa banal na kasulatan. Sa lahat ng mga naniniwala sa Biblia, comment kayo sa ibaba. Nabasa nyo na ba, diba? Nabasa nyo naman. O dun sa mga hindi pa nakakabasa, nakalagay yan sa banal na kasulatan, mga tol. Darating ang panahon, magkakaroon ng taggutom, diba? Lalaganap at ang iba't ibang salot, mga malalakas na lindol, diba? Mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan. Yun yung mga palatandaan na malapit na talaga, mga tol, ang kawakasan. Pero hindi yun Yun din, mga tol, ang matinding patunay o matibay na patunay na totoo talaga ang Biblia. So ito, panonoorin natin, no? Ito ngang balita mula rito sa 24 oras. Kabilang ang Pilipinas sa mga nag-issue ng tsunami warning dahil sa paglindol sa Russia. Pero yan ay binawi naman, no? Bagaman binawi yan ng PhilBox, bago mag 5 PM at walang naging pinsala, sakaling mangyari sa Pilipinas ang ganyang kalakas na lindol sa dagat, gaano katagal naman meron para lumikas bago tumama ang mga tsunami? Ito, magandang information tong tatalakayin natin ngayon at pag-uusapan, mga tol. Kasi napakalayo naman talaga ng Russia dito sa atin. Pero what if tumama dito sa Pilipinas yung mga ganito kalalakas? Diba meron pa nga tayong tinatawag yung the big one? Well, bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, mga tol, panoorin na natin to. At kabilang po ang Pilipinas sa mga nag-issue ng tsunami warning dahil sa paglindol sa Russia. Bagaman binawi na yan ang PhilBox bago mag alas 5 ng hapon at walang naging pinsala. Sakaling mangyari sa Pilipinas ang ganyang kalakas na lindol sa dagat, gaano katagal naman meron para lumikas bago tumama ang mga tsunami? Naku, wag naman po sana, no? Panalangin na lang natin sa Panginoong Diyos, wag naman sana. Pero gaano nga ba katagal o gaano nga ba dapat kabilis tayong lilikas bago tumama yung mga tsunami na yan? Nakatutok si Chino Gaston. Kahit naramdaman sa kalupaan ng Russia, nasa dagat talaga ang mismong epicenter ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa Kamchatka Peninsula roon. So nasa dagat yung pinaka-epicenter niya. Kaya lumikha ng tsunami ang matinding paggalaw sa ilalim ng dagat. Mabilis na binalaan ang mga bansa sa dagat Pasipiko, kabilang ang China, Hawaii, Solomon Islands, Ecuador at Chile. Well, Pati marami namang Pilipinas, kahit palimang malayo namang na mga nakaharang sa atin O kaya kung titignan mo mula rito sa Kamchatka, kung makikita ninyo, mga tol, marami muna siyang dadaanan bago rito tumama talaga sa atin. Sobrang layo. 'Di ba? Sobrang layo niyan. Tatama pa siya rito sa Japan libong kilometro ang layo mula sa Kamchatka, Russia. Hanggang halos 1 metrong alon ng tsunami ang posibleng humampas sa mga baybaying nakaharap sa Pacific Ocean. Grabe. Mula Luzon hanggang Mindanao. Doon sa Russia, hindi ko alam. But I'm sure mataas ang tsunami doon. But it travels for more than 6 hours or at least 6 hours. So, habang may tinatamaan namang island siya na liit. Kaya inalerto ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. We also inform Yung Japan talaga, yun talaga yung pinaka unang-unang tatamaan. yung ating mga mangingisda, yung ating mga nagdadayag, naku, pwedeng wag po munang pumalaot dahil sa posibleng magiging epekto ng tsunami. Definitely, Dito yun, sa kabilang side, hindi yan banda rito sa West Philippine Sea, dito sa kabilang side. hanggang nakataas po yan, our DRGs are on standby and kept on coordination with the LGUs, DRRMs, and ating mga coastal barangays. Agad pinalikas ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa tulad sa Cagayan. Nagsuspindi rin ng klase ang ilang LGU at pinalayo ang mga turista sa mga baybayin sa abiso ng Department of Tourism. Well, mas maganda na yung handa, mga tol, kaysa naman kung kailan yun nandiyan dyan, saka kayo magtatatakbo, di ba? Dahil walang naitalang sea level disturbances, mag-aalas 5 ng hapon kanina nang i-lift
ng PHIVOLCS ang tsunami warning. Pero ano nga ba ang magiging epekto kung mangyari ang 8.7 magnitude na lindol sa dagat ng Pilipinas? Hindi ko ma-imagine yun mga tol, sobrang lakas nun. Napakalakas nun. Ayon sa PHIVOLCS, ang Philippine Trench lang na nasa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao ang pwedeng magdulot ng ganitong kalakas na lindol na mauuwi sa tsunami. Well, kung dito banda yan sa Philippine Trench, kung mapapansin nyo, di ba, ang tatamaan talaga itong gawing bahagi na to ng Pilipinas. Well, naligtas naman yung nandirito sa NCR kasi dito banda yung NCR eh. Pero yung mga nandirito sa bahaging to, mga tol, yan ang nanganganib, yan ang delikado. Kasi dito yung lindol at dito talaga yung tsunami. Hindi naaabot yan dito sa Kamaynilaan. Sa baha pa nga lang ng habagat mga tol, hindi pa talaga bagyo southwest monsoon pa lang yun. Bumabaha ng NCR, lalo pa kaya kung tsunami. Pero dito naman, kung Philippine Trench lang daw ang posibleng makapagdulot ng ganong kalakas na lindol, eto ang mga apektadong area. Yan, eto banda. Oras na mangyari ito, may 2 hanggang 15 minuto lang para palikasin ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa. Naku po, yan ang problema ng Pilipinas. Kung ganun lang kabilis, mga tol, ang response at kailangan ng pagkilos, yan ang problema. Alam naman natin dito mga tol, ito bigyan ko kayo ng example. Diba? Ang mga tao rito, mga tol, pahirapan palikasin. Kaya nga ang daming nabibiktima ng mga kalamidad eh. Ayaw lumikas eh. Diba? Halimbawa na lamang nung pumutok yung Bulkang Taal, mga tol, problemado pa yung ating mga pamahalaan dun. Yung iba talagang pinipuwersa pa para lumikas. Ayaw talaga nilang iwan yung kanilang mga bahay, mga alaga. Wala nang pakiusapan to. Talagang bahala ka dyan. Maiwan ka kung gusto mo maiwan. Ganun ang mangyayari kasi hanggang 15 minuto lang mga tol eh. Tama nga ba? O 12 minuto. Balikan natin. Oras na mangyari ito, may 2 hanggang 15 minuto lang para palikasin ang mga nasa baybayin. Diba? 2 hanggang 15 minuto. 2 minutes up to 15 minutes lang mga tol. Diba? Kailangan yan, merong ano dyan. Kung alam natin, kung alam naman ng gobyerno, itong bandang sa Philippine Trench ay posibleng magdulot ng ganun kalakas na tsunami, dapat meron na agad silang mga tsunami alarm, tsunami warn dyan. Hindi na kailangan pang pumunta yung mga sundalo, pulis at mag-megaphone para panawagan. Dapat dyan, tutunog na lang basta-basta yung alarm tapos alam na ng mga tao ibig sabihin nun. Diba? Wala nang pakiusapan, lumikas na kayo kasi 2 minuto hanggang 15 minutes lang. Diba? Pag hindi kayo nakapunta sa mga matataas na lugar, bahala kayo dyan. Ganun na yun, wala nang sisihan yun. Kailangan meron silang alarm doon. Kasi mauubos ang oras mga tol kung halimbawa magde-deploy pa ng mga sundalo, pulis sa mga barangay para manawagan sa megaphone. Lumikas na kayo. Katulad nung nakita natin dito kanina. Dito banda, asan ba yun? Yan. Halimbawa, ito. DRGs are on standby and kept on coordination with the LGUs, DRRMs, and ating mga coastal barangays. Agad pinalikas ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa tulad sa Cagayan. Nagsuspinde rin ng klase ang ilang LGU. Kung ganong uri, mga tol, ang paraan ng Pilipinas para magpalikas ng mga tao, wala, damay-damay kayong lahat dyan. Napakabagal nun. Diba? Doon pa lang sa pagde-deploy, abutin ka na ng 5 minuto dun eh. Diba? Tapos magsisilikas pa yung mga tao, bitbitin nyo na kung ano yung pwede nyo mabitbit. Hayaan nyo na yung mga maiiwan nyo dyan. 2 hanggang 15 minuto lang. Kaya kailangan meron sila dyang yung tawag dito, siren. Yung mga tsunami alarm, tsunami siren. Para kung sakaling biglang lumindol, ng ganung kalakas katulad nung tumama rito sa Russia, isang alarm lang, isang pindutan lang ng buton, alarm na yan, magwawangwang na agad yung siren tapos alam na ng mga tao yun, di ba? Kasi kung ganun, yung lumikas na kayo dahil may paparating na damay ka, pati ikaw, dali ka dyan. No? Tuloy natin dito. Lang na nasa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao ang pwedeng magdulot ng ganitong kalakas na lindol na mauuwi sa tsunami. Oras na mangyari ito, may 2 hanggang 15 minuto lang para palikasin ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa bago
tumama ang tsunami. In the Philippines po kasi, pag nandito lang nangyari sa bakuran natin o within Philippines, it takes only 2 minutes. Maswerte na po yung mga bayan na may 15 minutes. As early as mga 10 years ago pa, we encourage all the communities, the LGUs, to really develop their tsunami evacuation plans. Para sa GMA Integrated News. We encourage, no? Sabing ganon. Balikan natin yung sinasabi niya. We encourage all the 2 minutes. Maswerte na po yung mga bayan na may 15 minutes. As early as mga 10 years ago pa, As early as mga 10 years ago pa daw, mga tol, ay ine-encourage na nila yung mga LGU na magkaroon ng mga tsunami evacuation plan. Ang tanong, meron na kaya? No? Yan ang problema mga tol pag hindi kinuikilusan. Tapos kapag nangyari na yung mga ganong kalamidad mga tol, sisihan na yan, turuan na yan. Aabutin na gasto sa pinakamataas, sisisihin nila ba't walang ganito, ba't walang ganon. we encourage all the communities, the LGUs, to really develop their tsunami evacuation plans. Para sa GMA. Di ba? Yun ang problema mga tol. Ang tanong, meron na nga ba sila mga ganong tsunami evacuation plan? Kasi pag tumama daw yun, no, 2 minutes lang, maswerte na daw yung mga barangay, yung mga bayan dyan na aabutin ng 15 minutes. Pero yung mga talagang as-in nasa tabing dagat lang, 2 minuto lang. So pag naramdaman mong lumindol, syempre mararamdaman mo yun di ba? Tumakbo ka na, huwag ka nang mag-isip-isip pa, tumakbo ka na. Dahil alam mo na yung susunod na mangyayari doon. Well, anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Ito'y bahagi mga tol ng mga propesiya na ating talagang dapat makita ngayon dahil yan naman ay mga nakasulat sa banal na aklat, mga digmaan, tagutom, kahirapan, 'di ba? Yan, eto mga malalakas na lindol, lahat yan mga tol, kasama yan sa mga ibinigay na palatandaan na malapit na ang araw ng paghuhukom. Ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.